Yan. Ganyan po. Okay, yung pa. Yan. Pwede na ba sila? Okay na. Ayan, nanonood na. Pwede na. Pwede na. Okay, good morning. Good. Magandang hapon po, mga matagapanood dito sa ating programang Balitaktakan sa Kawanihan, Balita at Talakayan. So ngayon po ay ika-5 o May o ika-14 ng Mayo taong 2020. So ang babatiin muna natin ngayon ang ating mga tagapanood, Luzon, Visayas, Mindanao, especially po yung mga nandiyan po sa Bicol. Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Ingat-ingat po tayo, yung mga taga-Bisaya, dahil meron po tayong bagyo. So medyo makulimlim na hapon po ngayon. Sa mga taga-Bisaya, mayong hapon sa tanan. At yung ating mga vegetable grower, fruit trees grower, ating mga plantation grower, urban gardening grower, backyard grower, at sa lahat ng mga magsasakang Pilipino na patuloy na napapakain sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. So stay home po tayong lahat. Ito po na ang programang Balitaan at Balitaktakan sa Kawanihan. Mga balita at talakayan tungkol sa programa ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, mga issue, problema patungkol sa agrikultura, aming iimayin at tatalakayin, bibigyan solusyon sa isang oras na mahalagang balita. So ito po ang inyong host, si Sir Tolitz, Ernilito Y. Boliosa. At bago natin dumako sa ating topic, siyempre pasalamatan natin ang ating mahal na sekretary, yan ang napakasipag nating Secretary William Dar, yung ating head ng Bureau of Plant Industry, si Sir George Solaste. So siyempre ang kanyang masipag din na Assistant Director, si Sir Glenn Panganiban. So yung aming head ng Crop Research and Production Division, si Ma'am Marian Guerrero. Yan ma'am, good morning, good afternoon po. So ito pong ating unang episode ng ating tatalakayin ngayon na patungkol sa mga kailangan, yung mga ating dapat tandaan sa pagsisimula ng ating urban gardening o yung pagtatanim sa ating mga bakuran. Mamahalan po tayo ngayon dahil meron tayong dalawa na speaker, yan po katabi ko na ngayon, na siyang magbibigay ng mga magagandang opinion at mga suwisyon tungkol sa mga pwede nating gawin. So una-una, pakilala ko muna, isa na po siyang institusyon sa larangan ng urban gardening, ang head ng Crop Production Support Section. Yan po ay veterano na po sa pag-aalaman. Si Noah Ardidan, ito po aking katabi, si Sir Noli Boy Garcia. So Sir Noli, ano po ba si Eddie Garcia? Kapilido lang po. So siyempre meron pa rin tayong isang kasama na batang-bata po yan. Yan po ay isa pong expert sa hydroponic, yan si Sir Diego o si Diego Rojas. Yung mga inyo pong, yan Sir Diego, mga tanong tungkol po sa hydroponics, i-ready nyo na po dahil mamaya sa ating susunod na segment, yung ating sagot ka ng Bureau of Plant Industry, yung inyong pong mga katanungan ay isa-isa po natin yan sasagutin kasama itong ating dalawang experts. So bago tayo magsimula, yan, pabigyan muna natin ng background kung ano nga ba yung program ito ng ating mahal na Secretary ng Department of Agriculture na Plant Program na kilalang-kilala ngayon dahil sa halos sa buong Pilipinas ay nagtatanim ng mga iba't ibang gulay, yung mga backyard gardening natin na ginagawa. Ay paano ba ito nagsimula? Ano ang halaga nito sa ating komunidad, sa sambayanan, sa nutrisyon, at sa iba pang aspeto
yan po ay bibigyan ng liwanag ng ating unang speaker, si Sir Noli, para bigyan tayo ng kaliwanagan. So Sir, take it away. Unang-una po, natatag po ito urban agriculture, gawa po ng pagsisikap po ng ating mahal na sekretary, William Dar, na magkaroon po ng sapat na pagkain ng bawat sa pamilya. Na ito po ay ligtas, malayo sa peste, at fresh, kumbaga parang may sarili kayong rep na pagkukunan po ng ating kudulog sa ating mga lamesa. Ito po ay binigay po sa BPI sa kagalingan po ng aming director na si George Y. Plastia at sa kanyang assistant director na si Glenn Panganiban. Sila po ang namuno para po mapaunlad o lalong may hikayat ng mga tao na magtanim po ng gulay sa kanilang mga bakuran para po may sarili po tayong pagkain na may luluto sa ating mga pamilya. At the same time po, talaga siguro din po tayo na ating nilulutong pagkain ay ligtas po sa sakit at sa mga peste. Kaya po na napag-isipan ng aming kawalan na bigyan ng mga gusto magtanim ng pre-seeds para po may tatanim po sila sa kanilang mga bakuran. So yun po yung pre-seeds. Yan po ay ngayon po talaga halos lahat po ay pinupatak yung Department of Agriculture at ang Bureau of Plant Industry dahil free nga, libreng buto. Paano ma-access yan, isa po yung sa tatalakayin natin. Ngayon Sir Diego, mayroon ka pa bang idagdag tungkol sa implikasyon naman sa nutrisyon, katulad ngayon yung mga ating mga kabataan na nasa bahay, yung pagpuproduce ng pagkain nila, ano ba ang kagandahan nito na meron silang sariling gulayan? Siguro po ang kagandahan yan na pag meron tayong sariling gulayan, mas ma-appreciate po natin kung paano po ba talagang napoproduce ang pagkain. Kasi po, tendency po natin, nagsasayang po tayo. Okay, kung nabibili lang natin sa ganitong halaga at afford naman po natin, nagagawa po natin itong sayangin. Pero kung ma-expose po ng kabataan at ng tao lalo na kung paano nga ba nagkakaroon ng pagkain mula sa pagpunla hanggang sa ito'y ihain sa plato, mas maintindihan po natin yung paghihirap o yung mabusising proseso kung paano nga ba tayo nagkakaroon ng pagkain. At pagdagdag na rin po, kapag nakapag-produce tayo ng sarili nating pagkain, meron po tayong kumpiyansa kung malusog siya at ligtas kasi alam din po natin kung saan siya nanggaling at kung ano yung mga ginawa natin doon para mapalaki natin siya at may harvest. Yeah. So yung food safety, pangunahin talaga napakahalaga. Food safety, food availability, yung sapat at patuloy na produksyon ng gulay sa ating mga kabahayan. So, salamat Sir Diego. Ngayon po, umpisa na po natin yung ating talakayan sa ating unang topic episode na requirement for successful urban gardening. O ano ba yung mga kailangan tandaan o kailangan nating gawin sa pagsisimula ng itong tinatawag nating gulayan. So, unang-una dyan, kasi sa pandemic po tayo ngayon, napakahirap po mag-attend ng seminar. Lecture, seminar, wala po tayong ma-access dahil yung technical know-how ay napakahalaga bago natin simulan yung paghahalaman. Ngayon, Sir Diego, ano po ang maipapayo nyo sa pagsisimula kung anong pwede nilang gawin bukod dito sa pag-attend ng training and seminar, ano bang pwede nilang ma-access para madagdagan yung kanilang kaalaman sa paghahalaman bago simulan itong pagtatanim? Siguro mahalaga dito yung tignan din nila yung paligid nila. Tignan nila kung ano yung mga halaman na lumalaki. Tsaka kung makapagsaliksik po sila, tignan po nila kung magkamag-anak, kung anong mga gulay ang kamag-anak nitong mga halaman. Para po sa gayon, may idea po sila na, sa ganitong lugar na ganito ang kondisyon, ganitong klaseng mga halaman yung pwedeng lumaki. Oo, so mahalaga pala yun. So Sir Noli, ano naman yung maidadagdag mo patungkol dito? Dahil yung accessibility nga sa mga training seminar, dahil napaka-problema. Kaya ito nga, kinandak natin itong Facebook Live na ito. Ano pa yung pwede nilang makuhunan ng impormasyon bukod dito sa ganito, bukod sa pagbabasa? Ano pa pwede nilang
gawin bago magsimula nitong pagtatanim na ito? Unang-una po kasi nga, nasa pandemic area po tayo ngayon, pwede po sila makipag-ugnayan sa mga agricultural school, sa mga institute, kagaya po ng Bureau of Industry. Pwede po silang tumawag dito sa atin, anytime, Monday to Friday, 8 to 5. Pwede silang magtanong po sa atin kung ano po ang nararapat nilang gawin, kung gusto nila po magtanim ng kanilang sariling gulay. Yung mga ating agriculturist. Marami naman tayong agriculturist expert dito sa Bureau of Industry para matugunan kung ano man ang kanilang kaalaman. Gusto pa nila madagdag na kaalaman para sa pagtatanim ng kanilang sariling gulay o sarili nilang tanim, paano pangangalagaan ng kanilang tanim. O kung malayo man sila, o kunwari malayo sila dito sa ating opisina, pwede naman silang magkipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa kanilang rehiyon upang lalo pang madagdagan yung kanilang kaalaman kung paano nila pangangalagaan o paano nila mapapalago o paano pagtatanim ng kanilang halaman. Yes, Sir Diego, may dadagdag po. Actually, tulad po ng sabi ni Sir Noli, marami din pong agriculturist at taon-taon, libo-libo po ang pumapasa sa board exam. So, bagamat hindi po natin sila ramdam or hindi natin nahalata na kalat po sila sa buong Pilipinas, marami po kaming mga agriculturist at malamang sa malamang po, kahit po yung mga kaibigan nyo, meron po yan na at least iisa po na agriculturist by profession. So, konting lang po, konting tiyaga lang po sa paghahanap ng kung sino man po yung mga eksperto na maaaring makatulong sa iyo sa tamang pagtatanim ng gulay. So yun po, yung sinabi nga nila na napakahalaga, yung pag-consult sa ating mga expert, pagbabasa at panonood ng itong mga ganitong programa ay makakatulong para madagdagan yung ating informasyon. Ngayon, isa sa pinakamahalaga yan ay espasyo. So talakayin natin ang espasyo, Sir Diego. Ano ba yung requirement na space o kailangan magbakbakin yung kanilang mga tahanan para makapagtanim o may mga teknolohiya bang dapat natin gawin para makapagtanim tayo, lalo na yung mga nasa syudad o nasa urban area? Actually, depende naman po yan sa kung ano gusto nilang ma-produce. Kung pangbahay lang naman po, kahit ilang paso lang po. For example po, kung may terrace po sila o roof deck, pwede na po yun at least mga 5 to 10 square meters. Yung pangbahay po na consumption. Ngayon, isa po sa mga teknolohiya na pwedeng gamitin para po makatipid sa space is yung tinatawag na container gardening. Okay. Ibig sabihin po nun, yung lupa po, nakalagay po siya sa container, usually po parehaba, tapos doon po tinatanim yung halaman. Yung mga paso-paso o mga lalagyan ba yan? Opo. Tapos, tipid po siya sa lupa kasi instead na tatambakan niya yung isang buong lote or isang buong lugar ng lupa, which is definitely mahal. Ito, nakalagay lang po sa container. And at the same time po, kung gusto niyo pong ilipat-lipat yung paso nyo, kasi halimbawa gusto nyo proteksyonan sa ulan o gusto nyo ipakita sa mga kaibigan nyo, portable po siya, mas madali nyo po siyang maililipat-lipat. Yeah. So Sir, ano pa po Sir Noli ang dapat tandaan sa lugar na ating tataniman? Unang-una kasi, kapag gusto natin urban gardening, unang-una nga espasyo. Nagsasabi mo tayo sa college na kailangan natin ng espasyo. Yes, sir. Napakalaga din po yan. Kung wala ka tayong espasyo sa bahay, napakaraming pamamaraan itong teknolohiya para tayo ay makapagtanim sa maliit na space lang. Meron naman sabi ng Sir Diego kanina, yung containerized gardening, pwede naman tayo mag-vertical gardening o kaya magkaroon tayo ng aquaponics na ginagawa na po na ngayon sa ng mga teleplano na ginagamit natin para lang makapag-produce tayo ng mga kakainin natin gulay. Marami po pumaparaan po yan na pwede tayong gawin para tayo makapagtanim ng gulay sa maliit na space lang po. Bukod po sa containerized, hydroponics, at meron tayong vertical gardening. Yeah, baka yung mga tanong sa hydroponics, si Sir Diego mamaya. Meron din tayo dun sa square meter type area. Pwede natin magawa ng paraan natin para lang tayo magkaroon ng gulay sa ating magulang. So yung mga technology pong yan, sa susunod naming episode, iisa-isahin po namin yan. Ngayon po, yung araw po napakahalaga yan. So, gaano ba sir ilang oras ba yung araw na nire-require sa espasyo niyo? Kung ang oras, dapat po magkaroon kayo ng konting, kunwari, sisikatan po ng araw. Kung walang araw naman po. Kung walang araw naman po, meron naman pong halaman na pwede nating itanim
pwedeng hindi na araw. Sa mga kondominium, nasa loob sila. Sir Diego, ano ba ang mga pwede nating itanim sa katulad ng walang araw, partially shaded? Simulan natin sa mga partially shaded crop. So ano yung mga pwede nating itanim? Gaya isa dun sa herbs, yung mga serpentina o yung mga welcome plant. Serpentina, ano ba yung serpentinang yan? Herb po siya, di ba, yung para sa gamot. Yung pang mapait. Opo. Ah, Tsaka yung basically po, usually ang sinta, kung tawagin. Opo. Usually ang pamantayan po dyan sa mga halaman na shade, na pwede sa shade. Mm. Kapag ang dahon niya po ay glossy o yung parang plastic ang appearance niya, usually po yun po yung mga pwede itanim sa shaded areas. area. So mga herbs and spices. So yung shoutout natin, yung nababasa ko. Ang cute ni Sir Diego. Ayan, marami naman ang fans, Sir Diego, kilalang kilala. Ayan na si Sir Noli, ang cute ni Sir Noli, pag nakapikit. So, meron na tayong mga halaman. Paano naman po yung extreme heat, napakainit, open area? Anong pwede natin itanim doon, Sir Noli? Ay nako, ang maganda po dyan, hindi nabanggit na nga, may shade na plants. Shaded plants. Shaded plants. Dadagdag ko lang po doon sa nabanggit ni Sir Diego, sa mga shaded plants na pwede natin itanim ay yung mga gabi. Ayan. Gabi na darling, huwag ng gabi. Katapos, pwede rin po yung mga sa mga init extreme heat naman. Pwede tayo sa mga pechay, talong, kamatis. Hindi ba mangungulog to yung talong sa sobrang init? Hindi naman, kasi kailangan din nila ng mas maraming init, mas maganda ang talong. Huwag lang katataniman ng mani sa ilalim, baka po hindi ito gaganda. Yung ating mga root crop, sigurado maganda. Mga grass, maganda yun. Fruit-bearing Trees, yan po. Indigenous Indigenous vegetables. Yan po, Yan. pwede natin itanim sa mga extreme heat area. Malalaman nyo din po, sa pagtatanong nyo din po sa amin, kung sakaling gusto nyo malaman, ano pang mga pwedeng itanim. Kasi meron po tinatawag nating mga halaman na pwede sa mainit, pwede po sa malamig na lugar, pwede din po doon sa mga shaded area. Nakakatigulas po talaga lahat yan ng mga halaman. Ang kagandahan po niyan, kasi sa amin, nung araw, nung nag-aaral pa kami, kailangan po namin ng mga semester para po mapag-aralan lahat. Kaya po, pwede nyo mapag-aralan lahat. Yung a matter of hours lang, kung ano po yung mga bagay na itanim sa mga mainit na lugar, sa malamig na lugar, at saka sa shaded area. So meron na po tayong technical know-how, may knowledge na po tayo, meron na po tayong space. So ngayon, may mga alam na po tayo sa paghahalaman, may iba-ibang klaseng halaman. Ang ating pag-usapan naman ngayon ay yung mga farm implement. Ano yung mga karaniwang tools na gagamitin nila o kailangan sa pagpalagki o pagpalago ng kanilang halaman. So simulan natin kay si Boss Noli. Yung common na mga tools na ginagamit para sa pag-urban gardening. Kailangan ba natin dyan ng traktor? Ay, hindi na po. Unang-una po na kailangan natin sa pag-urban gardening, may meron tinatawag na thrower o sinasabi namin sandok. Kapag po nagpapating po kami. Ba't hindi na lang kamayin, sir? Ay, hindi po. Baka po kayo magkaroon po na masugatan po yung kamay, masira yung kamay. Huwag nyo lang pong gagamitin yung sandok sa bahay. Nagkataon po natin corresponding tools na equipment na ginagamit po yan sa pag-urban gardening. Meron po tayong tinatawag na yung lagadera. Lagadera, ano po yan? Pandilig. Pandilig po Pwede yan. pong tabo na lang, Pwede butas-butasan. naman po. Pwede tayong mag-improvise. Kung wala tayong pambili ng lagadera, pwede po tayong mag-improvise. So ano po? Pwede kailangan po natin ng soil. Kailangan natin soil. ng pots. Para yung soil, mamaya na natin yung pag-usapan, sir. Ito yung mga common na gamit. Kung mo nagamit, yun po, pala, ganyan po eh. Digging tools. Digging tools. Pambungkal. Pambungkal. Yan po, mga kailangan thrower. So, Pala. yan po ay ginagamit sa urban gardening using container. Punta tayo kay Sir Diego, paano pag hydroponic? Ano yung kailangan? So, i-discuss muna sir ng maliit na impormasyon yung ating tinatawag na hydroponic. Ano ba yan? So, ang hydroponics po ay base po sa kataga na hydro, inyong tubig, ponos or work, trabaho, so Yeah. water works po.
Ito po ay isang teknolohiya na kung saan nagtatanim po tayo ng hindi po ginagamitan ng lupa. So, ang tanong naman po, saan po manggagaling yung sustansya? Dahil Okay. nakabisnan po natin na sa lupa na po ngayon. Ito naman po, nanggagaling po siya sa tubig. At yung tubig po na yun, hinahaluan po natin ng nutrient solution. At doon po nakukuha nung halaman yung kanyang sustansya para po lumaki siya to harvest. Sa pagsisimula po, ano yung mga kailangan nila? So pagsasimula po, usually ang kailangan ng mga po dyan na yung grow box o yung isang maliit ng palihabang container kung saan po paglalaga ka ng nutrient solution, mga baso po, usually plastic Baso. bags. Opo. O, mag-iinom manatag dyan. Tapos, At kailangan niyo po syempre ng minghi o seeds. At yung kanyang growing medium, kadalasan po pwede po yung coco peat, pwede po buhangin, pwede po. Basta hindi po lupa or bakit hindi pwede ang lupa? kasi yun nga po yun nga po yung esensya ng teknolohiya ng hydroponics. So, kumbaga yung growing medium po natin, wala po siyang nutrients. Kaya nga hydroponic eh. Opo. Yung nutrients lang ng halaman, magagaling lang po talaga dun sa tubig. So, nabanggit mo yung seeds at saka tubig. Punta tayo sa water requirement. Sa pagtatanim ng mga gulay sa paso, so Sir Noli, ano ba yung kadalasang dilig? Yan ang tinatanong palagi ng ating mga viewer. Kailan magdidilig? Pagtangkulan, magdidilig pa ba? Isisilong ba? Ano bang gagawin? At gaano kadalas yung dilig? Anong oras nagdidilig? Sige po, Sir. Parang narinig ko na yung parang gano'ng kadalas ang minsan. Parang kanta ni Ibayuhin nyo yata yun. Yung mga nakakatanda kay Ibayuhin nyo. Ang pagdidilig po, meron pong tinatawag na basic requirements po ng bawat halaman. Yes, Sir. Hindi po pwedeng dilig ka ng dilig po. Depende po yung sa requirements po ng bawat halaman. Para sa tao po yan, may basic requirements po na kailangan binom ka ng 8 glass of water every day. Yes. Sa halaman naman po, kailangan po makikita niyo po kung ang halaman ay nauuhaw na. Kung kukuha lang po kayo ng garden soil niya, kung saan na pipisilin niyo po siya. Kapag siya po ay buo pa, ibig sabihin po yan ay may moisture content po siya. Kapag po yan ay hinawakan yung ganyan at of-course at lumabas na ng soil, ibig sabihin po yan ay kailangan na niyang magdilig. Pwede naman po kayo magdilig kung hindi nyo gusto gawin yun at hindi nyo type na magkawag ng lupa. Titignan nyo lang po yung physical appearance ng lupa at physical appearance ng halaman. Paano yun, Sir? Kaya po, kunwari po, yung halaman po ay medyo nagtutuyot na. Kung baka Sumisigaw na. sumisigaw na. Matamlay. Matamlay na. Tapos sa time po na pwede na po tayo, diligan na po natin siya. Yeah. Morning and afternoon po ang dilig po. Lalo na po, ang temperature po natin ngayon ay medyo extreme heat, mainit talaga, kailangan po talaga magdilig tayo morning and afternoon. Huwag na lang po kayo magdidilig ng 12 o'clock at saka 1 o'clock in the morning and afternoon. May stroke po kayo, sigurado. Masisira po yung ating mga halaman. Kung kayo po ay nasa initan at bigla po kayo didiligan, ano po mangyayari po sa atin? Ganyan po mangyayari sa ating. So morning lang po ang pagdidilig and afternoon. So, Sir Diego, may dadagdag pa po ba kayo? No, sa ngayon wala naman po, pero ayun, tulad po ng mga tao, mga halaman parang tao din po yan, kailangan po ng tamang pagdidilig. So usually naman po pag naulan naman, hindi naman na po kailangan magdilig-dilig. So, makikita naman po yun sa lupa pag sa klase ng lupa. nagbibitak na siya, yun po kailangan na po diligan. Tsaka depende din po yun sa halaman. Pag Klase ng po halaman. kasi mga cactus and succulent, yan po yung mga tipong 1 month lang dinidiligan tapos yung dilig yan papatak-patak pa. Meron din naman po mga gulay na gusto po nila basang-basa sa tubig tulad ng yung lolang kangkong na Tubig tubig po talaga yun. So, gabi, yan. ang sagot lang naman po dyan is yung tamang moisture na pagkakapain niyo yung lupa, parang malamig siya sa dahil sa pagdilig, pero hindi masyadong dumidikit sa kamay. So may nag-text po dito, additional information kailangan daw magdilig at dagdagan yung tubig kapag ka nasa stage po ng flowering o yung reproductive stage. At yung tubig naman daw po sa Manila, kapag ka nasa Manila, kinakailangan naman daw ay
mataas ang chlorine, kailangan pa-evaporate na po daw muna ito, ilagay sa isang lalagyan bago gamitin. So salamat po sa nag-text. Ngayon po yung ating mga mga manonood, halos po ay nagpapasalamat sa natanggap din ng buto. Yan, marami na po. So ilan na po tayo online dyan? Halos ilan na po? 240 viewers po. So sa 200 po yan, 75% po niyan taga BPI. So marami rin po nagsasabi saan daw makakuha ng lupa. So ang tanong daw ni Sir Noli, ilang hektarya daw kailangan nyo? Sa ATI po, namimigay po sila ng lupa, pero kunti lang po. Yan, so mag-aral tayo mag-compose. So punta tayo po sa lupa, usaping lupa, Sir Diego, pwede mo pabigyan sila ng background, yung pinaka-proper na soil mixture, yung tamang halo ng lupa, at ano yung mga iba-ibang karakteristik ng lupa. Sige po, Sir. So, ang gusto po ng alaman is yung lupa na loose, malambot. Loose, okay. So, yung iba po dyan may lupa na sobrang tigas, yung tinatawag na clay soil. Okay. So, ang remedyo po dyan talaga is dadagdagan po natin ng organic matter or, Yes. yung mga materyales na nabubulok. Tulad po ng mga tuyong dahon, pinagtabasan ng gulay, at iba pa. Iwasan po natin yung mga niluto, lalo na po yung mga karne, yung mga mamantikain pagkain. Kasi po hindi po siya parang pampaakit pa po yan ng mga daga. So, ang maganda pong mix para sa pansamantala for starters is 1:1 na soil and organic matter. Okay. So ano ba yung Sir Noli, yung mga tawag ni Sir na organic matter na yun na hinahalo sa lupa para gumanda? Ito po yung compost na sinasabi ni Sir Diego na 1:1. Sa 1 part garden soil, 1 part yung carbonized rice hull. Tapos yung 1 part naman po yung isang po yung rice hull. Rice hull, okay. Yan po yung pinanghahalo po niya para magkaroon po ng aeration, kung magkaroon ng hangin konti. Para yung lahat ng mga toxic effect na andun sa soil ay pwede mag-evaporize. O kaya makahinga yung ugat ng ating mga halaman para magkaroon po siya ng kumbaga magkakaroon ng konting drainage para yung mga tubig po nun ay hindi po mag-stagnant doon po sa lupa. Kaya naglalagyan po natin ng konting halo para po kumbaga sa tao ay makagalaw-galaw ng kanyang roots ng konti para makapasip po ng kanyang pagkain. Kasi kapag po ang soil na ginamit nyo ay clay siya, hindi po makakapag kumbaga hindi makapag-clash yung kanyang mga ugat para sumipsip ng kanyang pagkain. Kasi kumbaga nakapatuloy na lang based on literature, talagang yung ating daw na mga nutrients ay hinuhold. Kaya yung appropriate plant pala itanim doon. So, yun nga po, na problema ng ating mga manunood ay wala po silang ipaser, wala pong biniling na bunot. At paano po sila magtatanim? Meron lang sila lupa. Pwede pa rin ba sila magtanim? Kung clay, sand, ano yung mga nasa likod bahay nila na pwedeng gamitin para makapagtanim pa. O may halaman ba na appropriate sa ganitong klase ng lupa? O wala na talaga, bumili na lang siya sa palengke. Pwede na may remedyo naman po. Sabi nga ni Sir Diego kanina, pwede kayo mag-compose sa sarili ng compost. Yung hydroponic pala. Isang nga po din yun. Kunwari po, yung Pag-compose, sige sir, i-discuss niyo po yung mga waste material po natin sa bahay, instead na itapon po din po saan, i-decompose nila lang po nyo. Lagay nyo po sa isang space, isang lugar, na pwede nyo i-decompose at pwede nyo po siyang gamitin. Yes po. Pangalawa po, yung nasasabi ni Sir Diego kanina na yung hydroponics, na pwede naman isa sa pamamaraan para lang po tayo makapagtanim ng ating sariling gulay. Huwag naman po tayo sabihin na wala kang lupa, wala kang mapagkukunan. Marami pong paraan para po tayo ay makapagtanim ng halaman po natin. Marami pong teknolohiya na pwede nyo magamit para lang po tayo makapag-produce sa sarili po natin tanim. Iyon. So, thank you sir. Hindi lang po tayo magdadasal. Meron na po tayong knowledge, space, garden tools. Nabanggit na natin yung ating fertilizer, organic, chemical. Mamaya pasadahan natin yan. Meron na po tayong klase ng tubig. At yung pinakamahalagang nalimutan natin ay yung buto. So walang problema tayo sa buto. Marami daw na ng Department of Agriculture ngayon. Pero ano ba yung mga dapat tandaan?
kapag kayo'y nabigyan, bumili at sa pagtatanim ng buto. Sige, Sir Noli, mga opinion Una para po, sa pagtatanim ng buto. kapag po nakahingi po kayo ng boto sa amin, Mhm. sa Bureau of Land Industry o kaya sa mga region o nagbibigay po ng mga Department of Agriculture ng seeds. Vegetable seeds po. Vegetable seeds po yan, ha? Hindi po boto ng Aso. o buto-buto na hindi natin ilaga. Buto po ng vegetable seeds. Itong Yan. pakwan. Okay. Kapag po nagkaroon po tayo nito, as much as possible po ay kung nakahingi po, itanim na po natin kaagad. Okay. Kasi hindi po natin pwedeng iambak yan ng napakatagal na panahon. Ay, yung iba po, ang daming hinihingi. Akala ko nga, meron silang asyenda. Kasi po, ang buto pong ito na pinamimigay po namin ay nagdalas po ng ilang buwan na po yan. Mga 6 months po, pinamatagal na po yan. Bakit po, sir? Kasi po, bumababa po yung viability o yung seed germination po Yun, yan. ay yung mga nangihingi po ha, narinig niyo si Sir. Bababa po. Katas po, pag di na po tumutubo, magre-recap po kayo sa amin. Oo, yung marami po, napakarami. Kasi po, galing po yan sa malamig na lugar. Oo. Siyempre, lalabas mo siya, at medyo yung viability po na magbababa po ng bababa yan. Iba yung temperature, o saan dapat sa ilagay. So kung meron pa kang natitirang seeds, Mm. meron na po pamamaraan para matulong yung kanang lifespan ng ating Okay. seeds. Pwede naman po nyo, kapag may natala po kayo, i-stepper nyo po ulit, silid nyo, then pwede nyo po ilagay doon sa refrigerator nyo po doon sa lalagyan ng po ng mga gulay. Huwag nyo pong ilalagay sa freezer, baka po lalo po itong mamatay. Okay. Kaya lalagay nyo lang po doon sa lalagyan ng gulay. Pero be sure po na yung natira po yung seed ay nakasealed at nakalagay sa plastic pa po. Bakit po, Sir? Kasi po, pag nilagay niyo po yan sa, sa papel, at hindi niyo sa stapler, magkakaroon po ng moisture, mapapasukan po ng moisture, yung seeds po natin, kapag hindi po siya properly sealed. Kaya kailangan po siya ay properly sealed para hindi po mapasukan ng moisture, yung tubig ang ating mga buhay. Okay, thank you, Sir Noli. Sir Diego, paano naman po kung wala silang ref? Yan. Ay, wala po kaming ref. Saan po naman tatago? Wala naman sa unan, bago matulog. Sige po, Sir. Yung iba po, pwede sa banga. Kasi Sa banga. Wala rin silang banga. wala rin banga. Basta po sa lugar na hindi po naiinitan. Yun. Pwede po sa ila. Yun nga. Karapon. Karapon. Tapos sasamahan niyo din po yan ng uling para po ma-absorb niyo po yung moisture. Ano yun? Sisiga? Hindi, Pantay uling. absorbent po siya eh. So, ayan po. Tapos, basta ang importante lang naman po is maiwasan natin na maarawan ang mga buto o ilagay po sila sa lugar na kung saan naiinitan po siya. Pag po kasi naiinitan yung buto, pinapatay na din po yun in effect. At kung nagkaroon na po ng moisture, parang nagkakaroon po siya ng maling signal na oras na tumubo. Pero yun pala, wala siya sa lupa. Kaya hindi din po siya natutuloy. Yung iba po nagtataka, bakit daw may kulay-kulay yung buto? Blue, pink. Ano po ba yung mga kulay-kulay na yun ang buto? Pinupulayan po kasi yung buto yun, gawa po ng, para matrim po yung seeds kasi po yung, iniwasan po natin siya tamaan ng bukbok. Treatment po yun, ang tawag po nila kay may kulay-kulay po yun. I-treat po natin siya sa mga fungus, inside, para po maproteksyonan po yung ating seeds. Dadagdag ko lang po yun kung paano kayo mag-impact ng seeds po ninyo. Pwede na sabi nga ni Sir Diego, pwede ilagay sa garapon, lagyan ng uli. Pero pa po isang paraan dyan, pwede rin ilagay niyo sa garapon, lagyan niyo po ng curry powder. Kasi ang curry powder po ay pwede rin substitute para po siya ay ma-maintain yung viability ng ating mga Organic seeds. po yan, curry powder. Bukod sa curry powder, ano po pwede natin ilagay sa Diego? Silica gel po. Silica gel. Sa ano po, sa Sa mga na seed storage facilities, Okay. yun po ang gamit nila. Pagka mga common po, yung mga organic, kung walang silica gel, pwede ba yung mga turmeric powder? Pwede ba yung chili powder? Pwede naman po yun. Pwede rin yan. Bigas po actually, di ba? Kasi kung yung cellphone nahulog sa tubig, Nag-absorb ng binabasa bigas. sa bigas. Ayun. Pwede din po yun. Yan, so tatalakayin natin yan, yung isa yan yung napakalaga pag-produce ng seeds production. Yan pang last nating topic at episode. Ngayon po, punta na po tayo sa ating sagot
sagot ka ng Bureau of Plant Industry. So mga tanong nyo, sagot ng Bureau of Plant Industry. Una po natin katanungan, nagtanong ay si Mayros Colados Milares. So lagay niyo po yung inyong lugar kasi dito hindi nakalagay yung lugar nyo. Saan daw po makakakuha, Sir Noli, ng seedling at pataba na mura? Mura or free? Mura, free. Sabi daw ng Bureau of Fertilizer, pesticide, ano ba yung fertilizer, pesticide? PPA. Ay meron daw silang free pataba. Ibabalidate natin yan kung meron, pero pwede po kayong tumawag sa kanya. Yung seeds po, paano ma-acquire sa Bureau of Plant Industry? Yung seeds po ay free po sa amin. Pwede lang po kayong pumunta dito sa office namin. Monday Ano po address to na po? Friday, Okay. 8 to 5 p.m. Pwede kayo pumunta kung nasa Quezon City po kayo. Mhm. Pwede po kayo pumunta sa PPI po namin sa Visayas Avenue, Diliman, Quezon Quezon City. Dito naman po sa Manila, ang pinakamalapit po sa inyo, 692 San Andres Street, San Malate, Andres. Manila. Hanapin nyo lang po ang Crop Si Sir Noli, Crop Production Division, kung kami namimigay po ng seeds. So, ito pa po, pwede ba ipwesto ang hydroponic sa labas ng bahay? O para sa ito, Sir Diego, Yes po. Robert Ramos, pero nakatakip ng black bag ang medium to prevent growth of algae at may glass to prevent air. Rain ba yan? Rain, to prevent rain. So yung algae yun, ano ba yung algae na yun? Paliwanag mo, sir. Sa algae po, sa Tagalog, lumot. Yun po Lumot. yung nagbe-bear. Pag nakita nyo nagbe-bear yung Green, taniman, ibig sabihin masyado pong fertile yung lupa. Kung kaya, Kung sa hydroponic po, kung sa hydroponic po, nagkakaroon po ng lumot kasi yun nga, yung medium, nababawal sa nutrient solution at ang nutrient solution ay matapang sa sustansya. Nagkakaroon po ng lumot. Hindi po ikamamatay ng halaman yung presensya ng lumot, ngunit kakumpetensya po siya sa sustansya. yun. So, ano gagawin? Pagdating po dun sa tanong ninyo, yes, pwede po ilagay ang hydroponics sa Sa labas. labas. Actually, mas tipid po pag nasa labas. May black bag daw. Yes po, pwede din po yun. Ano tong black bag na ito? Yung tatakluban lang ng black bag yung Okay. parang medium. Para lang po hindi matagusan ng araw. Okay. Tapos may glass po to prevent rain. Glass to prevent rain. Yes, pwede din po yun. Ang Kasi actually, paano pag sa ulan? sa hydroponics naman, okay lang naman maulanan yung setup, pero ang gusto po natin iwasan is makontamina yung solution buhat ng rainwater. Pwede pa naman. Ang nangyayari po doon kasi is lumalagnaw po yung solution. So, mas maganda po, mas practical ay ilalagay po natin sila sa greenhouse. O basta sa lugar na kung saan hindi po siya masyadong nauulanan kung sakaling mang umuulan. Pwede yun po sa side ng bahay, sa may bintana. Sa loob. Sa loob, pwede naman po, pero ginagamitan po yun ng napakalakas na ilaw Okay. na kung magsisimula ka pa lang po, mas impractical po. So, Sir Robert, abangan niyo po yung i-present natin sa next na technology na hydroponic para mas maintindihan natin yung mga requirements niya. So, yung pa rin po, kay Ma'am Camille, paano ba maka-avail Sir Noli ng seeds? Ito pa rin po si Shalimar Camela ng Taguig, free seeds din po, location. Sir, yung mga malayo, paano po sila maka-avail Sir Noli? Ano gagawin nila? Yung mga malalayo pong lugar, kunwari po, nasa... Ito, Bulacan, Taguig. Pag Taguig po, Oo. dito lang po sa Metro Manila, pwede na sila maka-avail po dito sa atin ng free seeds. Okay. Pero po yung... Angeles, Bulacan. Angeles, Bulacan po, Saan po sila pwede? pwede sila maka-avail ng free seeds sa Region 3, doon sa San Fernando, Pampanga, Okay. kasi namimigay naman po din sila ng seeds. Right. Mas malapit po doon sa inyo. O, sa mga municipal agricultural office, meron po yan. Office, pwede rin po yan. Kaya parang din na po pumunta sa amin kasi malayo. O, sir, pwede ba pausukan ang mga peste sa halaman? Aida, Fran. Depende siya ma'am, kasi pagpapausok po. Bawal po. Kasi po baka mang medyo malakas po yung usok. Ulit tayo ng DNR. Mauulit po tayo ng DNR kasi bawal nga po yung usukan. The best thing is what you have to do, kung gusto niyo talaga makontrol ng pest, meron namang pamamaraan po para makontrol natin yung pest, hindi na kayo gagamit
insecticide. Hmm. So nga, sabi nga ni Sir Tony, yung next feature po natin ay manuhuli po kayo. I-discuss natin yan. I-discuss po natin yan. Yung companion planting, use ng mga repellent, Opo. yan. So, bigyan lang natin sila ng background, sir. Yung paggamit po ng mga aromatic herbs ay nakaka-repel Opo. ng halaman. Isa po yan sa mga organic way na pwede natin gawin kung ayaw natin mag-spray ng chemical. Sabon, chili powder, yan, i-discuss natin yan sa mga susunod na. Papiyaw lang po, ma'am. Sige po, sir. Para hindi po kayo magpausok. Baka po tayo uwi, kung sigarilyo po gagamitin, pausok po tayo ng pausok. Nag-jokes lang po. Pwede daw bang magbigay ng seeds na madaling anihin? Norma Eleksyon. Saan makakakuha ng prison? Yung pwede po madaling anihin po na seeds po ay ang pechay. Okay. 25 to 30 days po ay pwede na kayo mag-ano ng pechay, kagaya po ng mga lettuce, mustasa, Leafy vegetables. leafy vegetables po. Hmm. Pwede po manihin po yung napakadaling panahon po yun. Ano pa po dyan? Yung gaano katagal bago makalaman ang kamuting baging? Sir Diego, gaano daw po katagal? Kamuting baging magkalaman. Mga 3-4 na buwan yun. Okay, meron tayong, tama. Saka dapat po, pag ang objective po natin ay yung kamote magkaroon po ng laman, hindi po dapat laging inaani yung talbos niya. Tinatalbosan, tama. Open dapat siya. Meron po tayong variety, 45 days lang po. Sa ATI namimigay sila. Nakakapag-harvest na po ng kamuting nyo. So, yung malapit po sa Los Baños, BPI Los Baños, yan po yung aming may mga available na root crop, yung super pure na white, yung inobe, yan po yung mga kilalang kamote natin. So, pagka sa, Sir Noli, sa backyard lang po o sa container, ano yung gano'ng kalaki, yung lalagyan nila ng taniman ng kamote para magkalaman. Napaganda po na paglagyan po, kung mayroon po kayo isang drum po, ano po, pwede po kayo magtayo po doon ng kamote. Huwag lang po yung kamote sa likod natin. Kasi gaano daw katagal ang kamote? 3 buwan o 45 days. Paano naman kung tinanim mo yung kamote mo sa ibalit na paso, wala namang kayo. Hindi po, maglalakad po yun. Kasi po kung paling mangyayari po niyan ay magiging tiyanak yung ating laman ng ating Magkakalaman, tiyanak daw. tiyanak. Kasi malit lang po, kasi maliit yung space. Kung baga sa tao po yun, malit lang po ginagalawan ng kanyang roots. Yung roots po kasi niyan, yan po yung magiging laman po ng kamote. Baka sabi po natin, tama na yun. Kasi meron nga different varieties po talaga tayo ng kamote. Meron pong tinatawag na early yielding. Okay. Tapos yung matagal na pang talbos lang talaga na kamote. Yung sinasabi ko sa Torres kanina, yung inobe, yan po yung mga variety po natin talaga na madaling So, yung maglaman. hindi po namin masagot na tanong, i-email po kayo, bibigyan po namin ng sagot yan sa mga question nyo. Pipiliin na lang po natin yung mga iba pa kung mababasa namin. Kapag nilipat-lipat ba ang tanim sa container, ay ito by form ng stress, Sir Noli. So, hindi na namin babanggitin masyado yung mga nagtatanong. Ganito po. Nililipat-lipat tanim po. Kapag po yung halaman, pwede nang may stress po ako as long as nasa paso siya. Nilipat po lang Stress sa place. na ng halaman sa container kapag nilipat-lipat ng lugar. Ganito po ma'am. O sir, kung ang halaman niyo po ay nasa pots, kapag nilipat-lipat niyo po sa lugar, okay na naman po, walang problema. As long as nilipat niyo po yung parang binunot niyo yung halaman, nililipat niyo sa isang container na malaki at hindi po kayo alam kung proper transplanting o proper transfer ng seeds o yung plants, magkakaroon po talaga ng stress. Okay. So ano naman daw po yung mga dahilan ng mga fruiting na fruit vegetable na di nagtutuloy ang bunga? Calcium po yun, kulang sa calcium. Ano Sir Diego, pwede nating alternative sa calcium? O yung fruit drop, normally fruit drop. Yung calcium po na yun, usually sakit po siya sa kamatis na kung saan habang hinog pa, nabubulok po yung ilalim at hindi po yun ng calcium and drop. Dahil po Hindi, kulang po siya sa calcium. So, pag sa lupa po, ang kadalasang remedyo po dyan ay yung eggshell. Eggshell, Pero yung eggshell po, dinadaan po siya sa proseso. Alpos. Galfos, yan po.
meron pong production guide para po dyan. Pwede niyo pong bisitahin ang page po ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños. Ayan. Mga nakaraang linggo, nag-publish po sila ng mga concoctions, kasama na po doon ang Calfos. Sir Noli, paano protektahan ang halaman ngayong darating na bagyo at sa sobrang init? May init na, may bagyo pa. So, unahin natin yung darating na bagyo. So, mga leafy vegetable, fruit vegetable, anong gagawin, sir? Manalangin? Ganito po, kung natin protektahan po yung ating mga halaman, kadating na tag-ulan o dating na bagyo. Yung pong nasa containerized na halaman, pwede niyo pong ilipat sa isang lugar. Yun, oo. Pwedeng masyadong tama ng hangin, masyadong tama ng ulan. Kaya po yung mga nasa containerized po, pwede ilipat-lipat. Sa Bicol po, sir, inuuna nila yung sili. Ganda, sige daw. Sa extreme heat naman po, Okay, sir. pwede natin makontrol o maprotekta ng ating mga halaman kung maglalagay po kayo ng net. Okay po. So, Sir Diego, saan na makakabili ng Snap Solution? Sa ngayon po, pahirapan po ang stocks, pero Ite-text po kayo ni Sir Diego, meron po siyang stock. Si Ma'am, karaniwan si po Sir, sa UPLB po siya usually nabibili. si Sir Gerardo Castro Bros. So, ite-text po kayo ni Sir Diego para makapag-contact kayo kung paano. Nagbibigay din po ba kayo ng free seats? Opo, nagbibigay. Ask ko lang, sir, kailan po kayo nakapag-place ng resignation? Ano to? Sige ba yung nakapag-place ng registration nila for free seats? Sa Sir Diego po ay nasa National Seed Industry Council. Paano na yung proseso ng pagpaparegister ng seeds? Sa experience ko po kasi, days ang hinihintay ko po. Mahaba ito, bla 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 bla. Pagpapasa. Sa experience daw niya po, Sir Noli, napakatagal yung pick up ng seeds. Paano po daw yung mapadali yung ganito mga proseso? So, pasensya na po natin ang Bureau of Plant Industry dahil kinikater po natin ay 11 million na populasyon sa buong Pilipinas. Ngayon, dito sa Luzon, halos 4 na milyon. So, kayo sir, Boss Noli, ano po masasabi natin? Napakadali naman po, sir. Kasi kami, sir, pag may gamating pong sulat sa amin, pinipipil po namin kaagad yung seeds na hinihingi po nila. Ako mismo po ang nagpiprepare kami. Kahit ako po, kasama lang po doon sa mga nagpiprepare ng seeds. Pagka-prepare po ng seeds po, tinatawagan namin kaagad yung tao na pick upin na po kaagad yung seeds. Anong oras na lang? Kung iba naman po, yung gustong pumunta, pwede mo kayo mag-walk-in sa amin para makahingi po ng seed sa amin. Yun, Madali lang po yun. So meron po kaming ginawang proseso, yung ino-open po sa... sige, pag-explain niyo, Sir Diego. So sa page po ng Bureau of Plant Industry, meron pong Google form na kung saan i-fill-upan niyo po at so sa may Pwede naman ginagawa po namin, sir, para mapabilis, mapast track yung pan na yun. Pag hingi nyo ng seeds, tinatawagan po namin. Katapos, para madali po, kung malapit na po kayo sa amin, pwede na po kayo pumunta sa amin. Bigyan namin kayo kagad. May mga ilang tanong pa po tayo sa Snap Solution. Sasagutin yan ni Sir Diego. Ibigay natin yung contact number ni Sir Diego para sa Snap Solution. Sir Diego, paano daw maalis ang aphids? Pwede ba ng sili? Aphids sa sili, kamatis at talong. Ano ang pwede natin gawin sa aphids? yung pwede po, syempre, yung mga chemical pesticides. Pero kung sakaling ayaw niyo man po, pwede din naman po gumawa ng detergent solution. Okay. 1%. Ibig sabihin po ng 1%, 1 gram o 1 ml na Isang parte? parte ng solution, ng detergent, plus 99 parts ng tubig para makabuo ng 100. So kung malibata, yung mga sa layman's term, paano yun? Isang patak? Isang katuta? Paano? So halimbawa po, sa isang Isang tabo o 1.5 na lang ginagamit nila. 1.5. Pwede po yun, isang
kutsarita ng detergent, hahaluin po sa tubig, saka po isi-spray dun Gano'ng sa kadalas po, sir? once a week po, Yun. or hanggang sa mawala po sila. Umaga o hapon? Mas maganda po sa umaga. Tapos po, kapag wala na po sila, huwag na po tayo mag-spray pa ng sobra. Kasi hindi lang po sasayang, nagiging damage din po yan sa kalikasan. Sir Noli, good afternoon po. Watching from Binangonan, Rizal. Kababayan mo. Pwede ba visit sa Bureau of Land? Huwag po ngayon. Mas-save po pa po ba ang tanim pong sili sa paso? Naulanan tapos unti-unti nalanta ang dahon. So anong nangyari po sa sili niya? So ano mga pwede nating sige, Sir Diego, may idea ba kayo? Kung naulanan, pwede na stress, sobrang init, naulanan ito, or pwede naman nababad sa ulanan, depende kasi yun kung nasaan yung... Pwede rin kasi na ano eh. Sige, Sir Diego. Pwede rin kasi na naabot na niya yung edad niya. Matanda na. Matanda na po. Okay. At karamihan po ng mga gulay, gustuhan man natin o hindi, ay annual po sila. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, nakukumpleto po nila yung cycle at namamatay. So kahit anong galing po ninyo bilang kardinero, hindi po talaga natin may iwasan yung pagpatay ng isang halaman. Pero may sikreto dyan si Sir Noli, Sir Diego, yung sinatawag niyang ratuning. Kasi ang talong na tanim ni Sir Noli, yan, tumatagal yan. Parang si Boss. Yan, isa sa mga technology tuturo natin, yung rato na kahit na isang taon mahigit pa, yung talong po natin, pwede po yan yung ating okra, tumatagal po yan. So, isa lang po yan sa mga pwede natin para humaba ang buhay ng ating mga annual, na sinabi ni Sir Diego, yung pag-aalis ng bunga, huwag po natin pahinukan, or sa herbs and spices, ikat po natin yung kanyang bulaklak para ma-prolong yung kanyang life sa vegetative, magdahon. Kasi pag nag-stage po siya ng fruit at yung tinatawag nating reproductive stage, ang sunod po doon ay sinisend sa pagkamatay. So para mapigilan, yes, Sir Noli. May dagdag lang po doon sa question kung bakit namatay yung kanyang halaman na mababad sa tubig. Unang-unang pong reason yan kung bakit po namatay yung ating halaman na biglang nagdagta. Unang-unang po yung soil condition niya. Either po yung soil na ginamit nyo is compact, hindi po nagkaroon ng evaporation, hindi nagkaroon ng, hindi kumbaga, hindi nag-lose yung tubig doon sa pads. So naging compact po siya, nababad po siya masyado sa tubig. Okay po. Second po, nung magkaroon ng nag-burst na yung tubig at biglang nag-init, na-stress na masyado na po yung ating halaman. Kumbaga, sobra po siyang lunod din, bigla mo siyang paarawan, doon po nagkakaroon ng stress ang ating halaman. Kaya po siya nagkakaroon ng lalanta. Kumbaga yung mga root crops po niya, medyo na nababad, kumbaga nabulok ng konti, kaya gano'n nabulok, kaya nag-stress po yung ating halaman. Kay Ma'am Mary, alam mo po, ano daw pong mainam na pamuksa ng mga peste sa pechay at kamatis. Ito pong peste nito, palagi ko lang ito narinig sa tatay ko. Sabi ng nanay ko, peste ka. So sir, ano daw po itong mga paano daw pag, lalo na sa pechay, sa lipi baseball, ano mga pwede natin? Parehas tayo dyan, Toris. Narelay ko narinig yung peste na yun. Nag-uwi ako ng bahay ng madaling araw. Peste ka. Sir Diego siguro, wala ka itong peste. Sasabi naman sa ako, peste ka. Madaling araw ng umuwi. Okay po. Para po makontrol po natin yung mga pest ng ating sa mga pechay, sa ating mga halaman, magkakaroon po ng konting background po. Okay. Una-una po, alamin po muna natin kung anong peste ang umaatake po sa ating halaman. Okay po. Okay. Yun po yung pinaka-importante po. Ito ba ay nanginginain, nambubutas, yung peste na ating Ako yung nambubutas na yun, sir. Parang interesado yan. Yung kumbaga yung kinakain yung dahon, binubutas yung mga stem, ganyan po. Okay, yun po yung mga peste na dapat natin tingnan bago tayong mag-apply kung anong klaseng kung ito po ay pesticide o natural control. Una-una po kapag ang halaman po ay 1% at 2% lang po yung infestation po,
pwede lang kayo gumamit po ng pitikmycin o terramycin. Ano ba pitik-pitik Ano pa? po yung pitikmycin? Kung mayroon nakita po ay uod doon sa halaman po nyo, pwede yung pitikin. Pag lupok sa lupa, terrasin po nyo, yung pitikmycin at saka terramycin. Oh, yan ang nakita. Yan. Ay natutunan kayo ha, pitik-mycin. 3% po. Nakategorize po yan eh. Oh, teresmycin. Terramycin po yan. May nabibili ba niya sa tindahan? Pwede lang po kayo yung kamay nyo, pwede lang gamitin. Yung po yung pitik po nyo, yung kamay niya, paa nyo, yung terramycin. Okay. Yan po yun. Another thing is po, pag nasa 50% po yan ang infestation po, dyan lang po kayo pwedeng gumamit po ng insecticide kasi 50% na po infestation. Kapag po 5 to 10% po infestation, pwede kayo gumamit ng mga organic pesticide. Kagaya na po ng sabi nga ni Sir Torres, tatalakayin po natin sa susunod na episode kung paano po ang pang-control po ng mga mites, yung mga insekto na yan, Common pest common yan. pest na nakaka... Siguro mag-invite din tayo sir na expert dito, nakasama natin from Pest and Disease yes. Division Pest Division para talakayin yung mga kanilang mga ginagawa. So ngayon po, may naligaw po dito sir na tanong, sir, may rambutan tree kami na isa sa harap ng bahay. Never nagbunga pero nagbubulak-lak naman. Bakit po ganon? Yan, Okay. si sir. Okay po sir. Sasagutin po natin. Kayo, Oh, bakit po hindi namumunga? Dahil namumulaklak po lang namumulaklak yung rambutan. Ito po ay lalaki. Okay. Kasi po, ang rambutan po ay 90% po ay lalaki. 10% po niyan ay babae. Okay. Once po nakita po kayo na namumulaklak hindi nagbubunga, yan po ay lalaki na po. May discrimination pala. May yan. discrimination, hindi po siya pa. So- Hindi na balik, pwede siya mag-transgender, hindi na po Ay, pwede. paano yun sir nga? Ito pa ba'y patutuloyin pa? Ngayon po, ang gagawin po natin, gawin po natin siya transgender. Alam mo, paano po maging Okay. transgender siya? Ano pa Kapalit-ari. ang pwede gagawin? Kung mapagpapalit-ari po, tawag po natin yan. Ang teknolohiya pong gagawin natin yan, Palit-ari. pwede natin siyang i-prune, I-prune, ayan. magkaroon po siya ng sanga. Yung po sanga niya natutubo, igagarap po natin siya. Saan po po ang igagarap? Pwede kayong kumuha doon sa mga kapilanin nyo na may rambutan na namumunga na. Yun Yun. po, idudugtong nyo doon sa inyong rambutan para maging siya ay babae. So siguro sa mga iba pang episode, pagkatapos nitong ating mga episode sa kulay, ay gagawin po natin yung pagpapalit-ari, yung sinasabi ni Sir. O yung ibang term po dyan, ng mga agriculturalists is yung grafting. Na kung saan lang po, 90% based on literature, lychee, longan, and rambutan, magkakapamilya po yan ay 75 to 90% ay male. Kaya kung magtatanim po kayo galing sa buto, mas maganda pong grafted para hindi po kayo magluluha-luha o magpapalit-ari pagdating ng panahon. Yan, palintargay tayo ngayon. Sir, sa mga munisipyo po ba, mayroong available seat? Dito po sa amin, wala. O, paano po ito, sir? Kung wala po lang po sa munisipyo nyo, pwede naman po kayo kumuha doon sa pinakamalapit po ng DA po natin, Department of Agriculture po natin. Kung saan man kayo lugar, anong region po kayo nakakabilang? O, native trees daw po, mga hardwoods, at nakakakuha. Ang native hardwoods po, pwede tayo magpag-ugnayan po sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Sila po ang may mandato na mag-produce po ng mga native hardwoods po. Yan, so yung iba po, sasagutin na natin. 3:04 na po ngayon. So, natapos naman po malagang talakayan at balitaktakan dito sa ating programa, Balitaktakan sa Kawanihan. Ito pa rin po ang inyong host, si Sir Tolitz, at pasasalamatan po ang ating teknika, ang ating connection, ang ating floor director, nag-direct ng programa ito, si Ma'am Lulay ni Eugenio ng information at sa kanyang sidekick na si Maricel. Dahil pa sa mga susunod, yan po rin po ang mag-guide sa amin. So, meron po ba kayong last word na panghuling salita? PS. Sir Noli, sa ating mga tagapakinig. So, abangan niyo po yung aming second episode. First episode pa lang po ito, ha? Papalta ko sinabi ni Sir Torres ng PS, PB naman ang akin. PB naman yung kay Sir. Panghabol balita. Okay, sige.
Unang-una po, kailangan po talaga nating simulan ang ating hindi natin nakagawa nung araw na bumibili lang po tayo ng ating mga kinugulay, kinakain. Magsigurado na po tayo sa ating kinakain. Okay. Para po masigurado natin na ating tutulog sa ating mga anak ay malayo sa anumang chemicals, fresh, sariwa, sabi nila fresh, sariwa, na pwede natin iyahin sa ating ating kapagkainan. Okay. Simulan na po natin ang konting pagbabago, pagtanim po tayo, para po tayo hindi po tayo lagi lang umaasa sa palengke, na po walang bubulat takbo sa palengke, hindi natin nakakasigurado kung binibili natin sa palengke ay safe. Food safety nga ang tawag nga ni Sir Tolis kanina. Lagi tayong safety ang ating kinakain. So thank you Sir Noli sa mga knowledge na binahagi mo. At syempre, dahil malungkot yung kay Sir Noli, dapat yung kay Sir Diego masaya. So Sir Diego, meron po bang mga pahuling PB ba Sir? PB. Pahuling balita na ibabahagi. So, i-discuss na rin Sir Diego yung mga contact number na pwede nilang tawagan. So, sa ngayon po, wala naman ako masyadong paalala. Okay. Maliban sa pag mag-aalaga ng halaman, alagaan po natin doon ng pagmamahal. TLC. Yes po, TLC. Kasi, actually, pwede din po yan, advantage na din po yan na pag nagpapalaki po kayo ng halaman, tapos nagkaroon po kayo ng harvest, pwede niyo pong ipamahagi ito sa mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Yun nga po, yung produce niyo po, kumbaga expression of love niyo po yun. Kasi nga naman, inalagaan niyo po yun ng pagmamahal. Pero masarap talaga siguro magmahal na agriculturist. Parang si Sir Noli ay seryoso. Yan, susunod pag-usapan natin yung love life ni Sir Diego. Huwag naman, wala. So, para sa mga yan, pakibasa na Sir ang ating mga contact number. Para maalaman nila. Hindi nyo ba makita? Sir Diego, 692 San Andres Street, Malate, Manila. Para po sa mga free seeds, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa Bureau of Plant Industry. Ang address po ay 692 San Andres Street, Malate, Manila. Or kung nasa Quezon City man po kayo, sa Visayas Avenue, Diliman, malapit po sa UC Circle. Sa likod po kami. At maaari niyo po tawagan ang BPI sa numero 8525-7313. Ulitin ko lang po, 8525-7313. Maaari din po kayong tumawag sa Smart O mag-text. 0961-534-4838 or 0961-534-4831. Maaari din po kayo tumawag sa mag-text sa Globe 0956-524-5187. At maaari din po kayo mag-email, lalo na po sa mga company, corporate, or mga groups, lalo na mga homeowners, bpi.crpsd.planning@gmail.com. And kung kayo naman po ay nasa probinsya, maaari din po kayo makipag-ugnayan sa inyong municipal or provincial offices or Department of Agriculture Regional Field Offices or sa mga BPI centers sa Baguio, Los Baños, Guimaras, Lagrana at Davao. At ang impormasyon na ito ay maaari nyo din po makita sa Facebook page po mismo ng Bureau of Plant Industry. Okay. So maraming salamat Sir Diego. Nagtapos na naman po ang isang oras na mahalagang talakayan, talastasan ng mga impormasyon patungkol po sa agrikultura. Ito pa rin po ang inyong profesor, Sir Tolis, na nagpapaalala sa tamang teknolohiya, Pilipinas, aasenso ka. Plant. Bye-bye. Kaway kayo, Sir. Artista ka na, Sir. Abayo! Bye-bye!